Hello? Alam nyo, lahat kayo gusto kong tulungan if I can. Alam ko nandyan kayo, tsaka marami kayo. Alam ko na karamihan sa inyo takot lang magsalita dahil ayaw mapahiya. Don't worry, nandito po ako. At tsaka, itong panahon na to, wala na pong dapat ipag-alala kasi ang mga hindi lang nakakaunawa ay yung mga naiiwan at hindi pa bukas ang kaisipan. Andito po ako sa labas ng bahay namin dito sa may kubo kasi hindi pa umuwi si Mingming ko, si Manang. Inaantay ko po, naglagay ako ng food. Ay nako. Alam niyo po, pusang gala po yun. Yun po yung mga ina-adapt ko. Pero meron akong isang special na si Manang. Yun na nga yung palagi kong iniintindi. Siya nga po pala yung mga taong sumasakit ang ulo, yung hindi maintindihan, kung minsan tumutunog ang tenga, wag po kayong masyadong mag-alala. Lalo yung may pressure dito, may pressure dito. It's a sign po na it's a sign. Ano pa bang sa Tagalog? It's a sign. Ito po ay isang babala. Ang ibig pong sabihin nito, yung mga likas ng medyo activated na ang third eye dahil sa pagbabago ng panahon, talagang nag-a-advance po tayong lahat. Nag-iba nga po yung tibok ng puso ng Earth. Alam niyo po, natural na mangyayari po sa inyo yung sasakit yun dito, tsaka yung tenga. Kasi po, ibig sabihin, unti-unting lumalaki yung opening ng third eye po ninyo. Nag-a-activate po talaga. Marami na pong nakakaranas niyan, lalo na po yung mga sensitive talaga. Marami pong nagkakaroon ng mga experiences ng discomfort, pero normal po yan. I suggest you drink plenty of water. Inom lang po kayo ng maraming tubig. Tapos kung may pagkakataon kayong magpaaraw kahit na po 30 minutes to an hour a day. Tapos sa gabi naman po, yung you'd be surprised, yung pong stars, hindi lang po moon ang nagbibigay ng magandang enerhiya pag lumalabas tayo, yung rays ng moon, meron din po ang star at nakakatulong din po yan. Binanggit ko po yan ngayon kasi marami, maski na po dun sa klase ko, lalo na actually sa mga students ko, yung mga estudyante ko po kasi na-experience nila yung headaches, at saka yung consistent po, every now and then mawawala sandali, pagkatapos babalik ulit, mawawala, tapos yung iba nahirapan po matulog. Normal na nangyayari po yan ngayon. Of course, except if you are high blood. Kung kayo po ay hypertensive, iba pong usapan yan. Ano po, kung hindi naman kayo hypertensive, tapos constantly nagkakaroon po kayo ng parang migraine at saka pressure. May pressure po yan dito at saka dito. Ibig sabihin talaga, bumubukas po ang inyong third eye. Tapos payo ko rin po dun sa mga nakakakita ng mga spirits or entities nowadays, huwag niyo pong kakausapin as much as possible kasi they will constantly disturb you already. Kasi it's like an invitation, a permission na nanggagaling. Parang nagbigay po kayo ng imbitasyon at permiso para kausapin nila kayo. Ay mahilig po silang mang-instorbo kasi wala po silang masyadong concept of time. Kaya kung ako po sa inyo, hindi bali po kung nandun nasa kagubatan o area na hindi naman na maraming puno o hindi naman bahay ninyo or office ninyo, okay lang po yun kung meron talaga kayong purpose kung bakit gusto ninyo silang makausap. Sasagutin ho kayo niyan. Lalo kung nakikita na ninyo. Ang umpisa po kasi niyan, maaninag ninyo dito at the corner of your eyes, yung sa tabi ng inyong mata, hindi po diretso kaagad. Umpisa lang po sa corner ng eyes ninyo. Ngayon, alam naman nila pag nakikita ninyo sila But if you start conversing with them, para po kayong nagbigay ng imbitasyon. Paano po kung hindi magandang
entity yan. Kung negative ang energy nila, edi nakasabit na po yan sa inyo. So mag-iingat po kayo. Hindi ganun kadali ang como may third eye kang bukas ay ganun kadali ang buhay. Hindi po. Mas mahirap actually. You have to learn good manners and right conduct, and you have to be very responsible, and you should know the rules. Yun nga po ang isa sa mga tinuturo ko sa mga estudyante ko. Ay, by the way, para po sa mga Canadians na nagre-request sa akin palagi na kung po pwedeng matuto sila, akala kasi nila pwede yung online. I don't teach online kasi sayang naman yung pera ninyo kung online lang. I might go, in fact, it's being prepared na pupunta po ako ng Canada this September para magturo. May mga estudyante na po na nag-register sa Canada in Toronto. So for those who are in Canada, sa mga kababayan natin, kahit hindi pa kababayan, because pwede ko naman pong turuan kahit hindi natin kababayan, yung mga nasa Canada, lalo na yung nasa Toronto, I will be there this September 2024. I will announce the dates, of course, prior to maybe a week or 2 weeks from now. Ibigay ko po sa inyo yung exact date at saka how to get in touch with the people concerned in Toronto. God bless all of you. Andito lang muna po ako sa may bahay kubo namin at tinaantay ko po ang aking pusang si Manang.